Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli, nagbabalik ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao upang maghatid ng latest update and fresh happenings patungkol po sa dalawa. And para nga po sa gabing ito, ang atin po pag-uusapan ay may kinalaman po dito kay Kim Chiu na until now ay kinikilig pa rin. Siyempre, sino ba naman pong hindi kikiligin? Meron pong tumatawag sa kanya na Mrs. Avelino. But before that, bago po natin yung pag-usapan, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa aking channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at pakidamay ng notification bell na nandyan sa baba para mag-i-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago po tayong balita. Anyway, simulan nga po natin ang ating pong balitaan tungkol po dito sa request po ng isang fan para po kay Kimi na putulin na daw po ni Kim ang mga fake news na kumakalat patungkol sa kanya, katulad ng buntis daw itong si Kim. So sabi nga po dito, from Sir Randy, akala ko ba buntis siya? Hindi pala. Sana hindi pinapahintulutan ang fake news para malinaw sa lahat. Well, wala po tayong ipinopost na ganyan patungkol kay Kim Chiu. Syempre, ayaw po natin na sisirain si Kim. At sobrang mahal na mahal po natin si Kim. So, kung meron nan po nagpapakalat ng ganitong balita, nako, sana po ay putulin na ni Kim Chiu agad-agad para malinaw po sa lahat. Kasi, unang-una guys, ginagamit din po kasi ito ng bashers ni Kim para siraan po siya. So, advantage po ito sa kanila. And hindi naman po natin hahayaan yan na mangyari. Samantala, sa kabilang balita naman, since meron po ngayong ngayong araw na shoot si Kim Chiu na para bang hindi na siya nagpapahinga, narito po ang mensahe ng kanyang mga fans kay Kim Chiu. Dapat nga raw po magpahinga rin si Kim. Kagaya nito, medyo pahinga naman, mahirap magkasakit. Iisa lang ang ating katawan. Health is wealth. Relax naman. Bigyan ng time ang self. So, kakauwi nga lang po kasi niya. Pero yun guys, kakauwi niya lang from Korea. Tapos eto, shoot day po agad-agad. Para bang hindi siya nagpahinga. Kaya nag-aalala po yung kanyang mga fans. Pero hindi naman po natin alam yung buong schedule niya sa isang buong araw. So maybe saglit lang yan. Pero hindi pag shoot po kasi matagal-tagal din yan no? So okay lang sana kung hindi siya galing sa biyahe. Pero bagong galing po siya sa biyahe, sana ay makapagpahinga siya. Baka mamaya mahilo na po siya dyan sa sobrang pagod. Sabi pa po dito, hindi or huwag kalimutan ang health. Health is wealth. Ang over-fatigue ay masamang kalaban. So, mula po ito sa kanyang fans isa lamang pong ibig sabihin niyan, mahal na mahal po ng mga fans niya si Kim Chiu. Kaya panigurado yung mga ganitong messages ay mas lalo po nakakapagpatanggal ng stress, bitbitin po sa puso ni Kim Chiu. Samantala, napatweet naman po si Kim dahil until now pinag-uusapan po siya sa Korea, napatweet po siya na kinikilig pa rin daw siya hanggang ngayon. Sino ba naman nga po ang hindi kikiligin, hindi ba? And ayon sa Chika, first international award pa po niya ito. So, talagang hindi po makakaget over agad-agad ito pong si Kim Chiu. So, translate nga po natin ito para maintindihan po natin yung post ng mga Korean na dito kay Kim. And ang nakasaad po pala dito, Filipino Goddess Kim Chiu. Pink Tinted 2024 Seoul Drama Awards Purple Carpet. So, paano hindi mo may pagmamalaki si Kim Chiu? Pati nga po, taga ibang bansa, ibang lahi, ay gandang-ganda po kay Kim Chiu. At parang napakalaking honor for them na makita at makausap si Kim Chiu ng personal. Sabi nga po dito, Chinita Princess, your presence in Taiwan was a blessing. Can't wait to showcase you on air. Stay tuned world, Kim Chiu is here. O diba? Proud na proud po sila dito kay Kim Chiu. Sabi pa dito,
ni MC Bay, "Welcome to Korea. I was touched by the handshake. Bless you and congratulations." O baka kuya, hindi ka na po mag-wash ng hand ha. Anyway, speaking of kilig, eto nga po, dahil kinikilig pa rin until now itong si Kim Chiu, tanong po na kanyang mga fans, saan pa kasi siya kinikilig? Doon sa kanyang paglakad, sa pagkuha ng award, o dahil mayroong sumigaw ng Kim Chiu Avellino. So, ayan, ginawa na po talagang Mrs. Avellino ng mga fans itong si Kim Chiu. Mayroon nga po kasing nagsigaw doon ng Kim Chiu Avellino. Kaya ngayon nagtatanong sila saan ba talaga kinikilig si Kim. Sabi pa dito, "Congrats again. Baka balik ka ulit next year. Pero baka hindi na Chu ang apelyido mo. Sasabihin na ng host, 'Welcome to the stage, Kim Avellino.'" Okay, bagay din po, 'di ba mga kakimpaw? Kim Avellino. Kimberly Chu Avellino. Naging instant Mrs. tuloy si Kim Chiu. Samantala, napakarami po pala no, ng mga naging nominated dito po sa Outstanding Asian Star. Pati po si Paolo Avellino nominated din pala. Sayang, dapat silang dalawa na lang yung nanalo. Anyway, sabi po dito, Kim Chiu and her co-nominees. Una na nga, naiulat ng PEPH or Philippine Entertainment Portal ang ibang mga nominado sa Most Outstanding Asian Star Award. Kabilang dito sina Paolo Avellino, Nadine Lustre, Bea Alonso, Rian Ramos, Krisha Vihaye, at Jerome Ponce. So, bali labanan po pala ito ng Linlang, Road Killers, Love Before Sunshine, Royal Blood, Safe Skies Archer. Pero si Kim pa rin po yung nanalo. Napakadaming pangalan po nito ha, na kanyang nakalaban. Nandito rin po, nominado din daw po pala sila Dingdong Dantes, Jane Onieza, Dennis Tilio, Andrea Torres, Arjo Ataide, Badji Pascual, at Sid Lucero. Napakarami, pero si Kim Chiu po ang nanalo. So, the best po talaga ang fans ni Kim. Sabi pa dito, nagwagi si Kim matapos makakuha ng pinakamataas sa boto sa online poll via Idol Champ app, dagdag sa post. Subalit, alam niyo po ba na si Catherine Bernardo daw po pala ang huling pinangaralan ng parehong award noong 2003 or last 2023. So, last year lamang po ito. And then, ngayon naman, si Kim Chiu. So, yun lang po guys sa ating update sa gabi ito. Maraming salamat sa pakikinig. And don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita. Maraming salamat.